Our Heavenly Father, for you love us so much, we have been saved through the Jesus Christ blood, and we are here as children of God to Aming listen Ama, your word. aming Ama na nasa langit, maraming salamat po dahil sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo ay kami po ay naligtas at kami po ngayon ay nagkakatipon po rito. Actually, we needed your word, your love, your wisdom as children of God. So we came here to learn your everything. That's why please help us open our heart in order to understand well your message today. Sa katunayan, kinakailangan po namin ng karunungan na mula po sa inyo. Kaya ngayon po kami po ay nagkakatipon upang pag-aralan ang karunungan na mula sa inyo. If there are some brothers and sisters who couldn't come here to join Sunday service, we do not know the reason why, but you know, lady. So please guide them and help them and encourage them and protect them from any difficulties, so that they can dwell in the church in Him forever. May mga brothers and sisters po kami na hindi po naka-attend ngayong araw. Hindi po namin alam yung dahilan, subalit alam nyo po yung kanilang mga dahilan, kaya naman pakiusap, tulungan at protektahan nyo po sila upang sa susunod ay makasama po namin sila dito sa pagtitipon. In the name of the Jesus Christ who saved us, and we pray. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, idinadalangin po namin ito. Amen. Amen. Before start, let us have time to greet each other. Bago po tayo magsimula, batiin po natin yung isa't isa. Good morning po. Good morning. I love you in the name of the Lord. Minamahal kita sa pangalan ng Panginoon. If you need my help, I will help you, and I need your help. Kung kinakailangan mo ng aking tulong, ay tutulungan kita, at gayon din, kinakailangan ko yung tulong mo. From last year, we are studying the book of Matthew. So today, last time we learned about book of Matthew chapter 20. So today we are going to learn and study Matthew chapter 21 today. Noong nakaraang taon ay patuloy nating pinag-aaralan yung patungkol sa aklat ng Mateo. At nung mga nakaraang linggo ay pinag-aaralan natin yung patungkol sa Mateo chapter 20. Kaya ngayong linggo, pag-aaralan po natin ang patungkol po sa aklat ng Mateo chapter 21. So today title is Say, the Lord Needed. Kaya yung title po natin ngayon, sabihin, kailangan ito ng Panginoon. So through Matthew chapter 21, I want all of you to learn more what we have to do for the Lord God. Kaya nga sa pamamagitan ng Mateo chapter 21, ninanais ko po na malaman po ninyo kung ano po yung nais sabihin ng Diyos sa pamamagitan po ng aklat na ito. So let's open the Bible, Matthew chapter 21, verse 9. Buksan po natin sa Mateo chapter 21, verse 9. And then at 46. At 46. First, verse 9. Una sa verse 9. Brothers, sisters, let us read together. 3, 2, 1. At ang mga napakaraming taong nasa unahan niya at ang mga sumusunod sa kanya ay nagsisigawan na nagsasabi, Hosana sa anak ni David, mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, Hosana sa kataas-taasan. And then 46. At sa verse 46 po. Okay, verse 2. Let's read together. 3, 2, 1. Ngunit nang naisin nilang dakpin si Jesus, ay natakot sila sa napakaraming tao sapagkat itinuring nila na siya ay isang propeta. When Jesus Christ tried to come inside Jerusalem, that time most of them, they welcomed Jesus Christ. Nang si Jesus po ay papasok doon po sa Jerusalem, halos lahat po sila ay wini-welcome si Jesus. So when Jesus entered Jerusalem, people cry out, Hosanna.
Nang si Jesus po ay papasok doon po sa Jerusalem, ang lahat ng mga tao ay sumisigaw ng Hosanna. That time, too much. Most of them, they welcome Jesus Christ. Nang panahon po na ito, halos lahat po sila ay wini-welcome po nila si Hesus Kristo. But like verse 46, however, yet just a few days later, they changed their mind. They tried to arrest Jesus Christ. Subalit, kagaya ng nakasulat sa verse 46, makalipas ang ilang mga araw, ay ninais nila na siya ay patayin. Think, Pag-isipan po a natin. few days ago, although they welcomed Jesus Christ, but why they changed mind? Pag-isipan po natin na bagaman wini-welcome nila si Jesus, subalit makalipas ang ilang araw ay nagbago yung kanilang mga pag-iisip. After bookmark here, and Matthew chapter 27, Lagyan po natin ng tanda dito at tingnan Actually- po natin sa Mateo chapter 27. actually Matthew chapter 27, we are going to learn next time, but I will show you one verse. Sa mga susunod ay pag-aaralan po natin yung Mateo chapter 27. Subalit meron po akong ipapakita sa inyong isang talata 22, verse 22. sa verse 22. Everybody, let us read together. 3, 2, 1. Sinabi sa kanila ni Pilato, "At anong gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sinabi nilang lahat, "Ipako siya sa krus." Actually, he said, what should I do? That time, most of people, Israelite, the people, they all said to him, let him be crucified. Sinabi ni Pilato, "Anong gagawin ko sa kanya?" Subalit yung mga tao ay sumagot, "Ipako siya sa krus." Why they change it? Bakit sila nagbago? Actually, because they wanted a political Messiah of their own making, not the humble king of peace. Dahil ninanais nila yung political na Mesiyas, hindi yung nais ng Diyos na mapagpakumbabang hari. Eventually, they abandoned Jesus Christ because he did not solve the thing they wanted him to solve. Sa katagalan ay iniwan nila si Jesus dahil hindi nila nakuha yung ninanais nila kay Jesus. Instead of Jesus Christ didn't try to solve their problem. Si Jesus, Every time Jesus Christ, he rebuked them and advised to them and point out them. hindi sinubukan ni Jesus na tulungan sila sa kanilang mga problema, kundi sila ay pinagalitan at pinangaralan sila ni Jesus sa mga ito. Because that reason they changed mind to Dahil kill sa Jesus Christ. Dahil sa dahilan ng ito ay nagbago sila ng kanilang mga pag-iisip. First time when Jesus tried to come inside Jerusalem, that time most people they welcomed Jesus for what they wanted. Nang una ay wini-welcome nila si Jesus dahil sa kanilang ninanais. So today, all of us, let us think about, even we also, are we believing in Jesus who fit only into our own idea or plan? Kaya ngayong araw ay pag-isipan po natin na tayo ba ay naniniwala na si Jesus ay para lamang sa ating mga sariling ideya o kaisipan? So through Matthew chapter 21, we are going to think about our mind idea. We truly we desire to follow Jesus Christ, or we want Him for our own way. Sa pamamagitan po ng Mateo chapter 21, naalamin po natin kung talaga ba na si Jesus ay para sa ating sariling idea o plano. Okay, Matthew chapter 21, let's go back. Let's think more deeply, one by one. Pag-isipan po natin ng mas higit na detalyado. Verse 1 hanggang 3. Verse 1 hanggang 3. Verse 1 hanggang 3. Okay, everybody, let us read together. 3 to 1. Nang papalapit na sila sa Jerusalem at makarating sa Bethphage, sa bundok ng mga olibo, nagsugo si Jesus ng 2 alagad, na sinasabi sa kanila, "Pumunta kayo sa kasunod na nayon at kaagad ninyong matatagpuan ang isang babaeng asno na nakatali na may kasamang isang batang asno. Kalagan ninyo sila at dalhin ninyo sa akin." Verse 3, "Kung ang sino man ay magsabi ng anuman sa inyo, ay sasabihin ninyo, kailangan sila ng Panginoon at kaagad niyang ipapadala sila."
Here, what we must note here is the commanded to tell the donkey's owner, the Lord needed it. Dito po, mapapansin po natin yung utos mula sa may-ari ng asno na sinasabi, ito ay kailangan ng Panginoon. Are you ready? Like this verse. If God want you to use you, that time, are you ready to use by your own body? Can you understand? Ikaw po ba? Handa ka po ba na kung hingiin ng Diyos yung mga bagay sa iyo ay handa ka po ba? Can I get your time? Maaari ko bang makuha yung oras mo? Can I get your something that are you ready to offer to God? Handa ka ba na ibigay ito sa Diyos? Or will you hesitate? O mag-aalinlangan ka? Sometimes God will test us about our faithful mind Kung through minsan, offering. sinusubukan tayo ng Diyos sa ating mga puso sa pamamagitan ng mga paghahandog. That time God wants to see our heart. Will you hesitate or are you ready to offer to God immediately? Kaya nga dito, sinusubukan tayo ng Diyos na tayo ba ay susunod o mag-aalinlangan tayo? If we love God who save us most, when God want me to do, actually immediately we can do immediately everything. Kung minamahal natin yung Diyos na nagligtas sa atin at kung may hingiin sa atin yung Diyos, ito po ay agad nating magagawa. Here, John chapter 21, verse 15 or so, as I told you before several times about Jesus Christ asked to Peter 3 times, do you love me? Gaya po dito sa 1 chapter 21 na kung paanong tinanong ni Jesus si Pedro na minamahal mo ba ako? Now, don't think only do you love me. Important is, do you love me and then more than this. That is more important. Wag po tayong magtuon sa minamahal mo ba ako. Pagtuunan po natin ng pansin na minamahal mo ba ako higit sa lahat ng mga bagay na ito. So Matthew chapter 21 verse 15 said, so when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? Dito po sa 1 chapter 21 verse 15, sabi rito, pagkatapos nilang makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako higit kaysa mga ito? Truly, ask yourself, how much you love God? Tanungin po natin yung ating mga sarili, gaano ko ba minamahal yung Diyos? Truly, honestly, if you love God more than others, when God asks me, when God need me, that time we can do immediately everything. Kung tunay nating minamahal yung Diyos at kung may hingiin sa atin yung Diyos, ay magagawa natin kung anuman yung hinihingi sa atin ng Diyos. Why God asked to Peter, do you love me? Because of Jesus Christ, He loves Peter most, so much. Bakit tinanong ni Jesus si Pedro nang minamahal mo ba ako? Dahil si Jesus, higit niya na minamahal si Apostol Pedro. You know, Deuteronomy chapter 6 verse 5, the Bible said, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your heart. Sabi po dito sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Not only just love God, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And like that. Hindi lamang sa pagsasabi ng minamahal, kundi minamahal ng buong kaluluwa at ng buong lakas. Why? Bakit po? Actually, born-again Christian, most of them, we love God. Sa katunayan, lahat ng mga born-again Christian ay minamahal nila yung Diyos. Am I right? Tama po ba? Problem is,
not only love God who saved us, but also problem is we love others. Ang problema, hindi lamang po yung Diyos. Minamahal din po nila yung ibang mga bagay. You understand? Naunawaan niyo po? For example, Halimbawa, we love the Lord God. minamahal natin yung Panginoong Diyos. We are here. And we love others. At minamahal din po natin yung ibang bagay. Among two, which one we have to love most? Sa dalawang ito, alin dapat yung higit nating minamahal? Hmm? Ano po? This one? Ito po ba? Actually, we have to love everything. We have to love God who saved us. Also, we have to love my parents, my wife, my husband, my relative, my everything. We can love others. But important is, more than others, we have to love God most Sa than katunayan, others. Sa katunayan, dapat nating mahalin ang lahat, yung Diyos, pati yung ibang mga tao. At isang bagay na dapat higit nating minamahal ay yung Diyos. Do you understand? Naunawaan niyo po? Why? Bakit? If somebody love others than God, because of others, one day they will abandon God. Like Israel people. Kung may isang tao na higit niyang minamahal yung iba, ay kalaunan ay iiwan din siya nito kagaya ng mga Israelita. I need your donkey. That's why. It is mine. Why you want to take? No, they didn't say. Okay, it's up to you. Kailangan ko ang iyong asno. Hindi, sa akin ito. Okay, hindi. Ibibigay ko ito sa iyo. Do you understand? Naunawaan niyo po? Why? Although the donkey is mine, but I love God most. Kahit dahil yung asno ay sa akin, subalit, yung Diyos ay higit ko na minamahal. If you want my donkey, please you take my donkey. Kung gusto mo ng aking asno, dalhin mo ito. Can you understand? Naunawaan niyo That's po? why Deuteronomy chapter 6 verse 5, you shall love the Lord your God with all your heart, or not some, all your heart, with all your soul, and with all your strength. Kaya nga sinabi sa Deuteronomio chapter 6 verse 5, at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Although you are born again Christian, although you love God so much, but if you love others more than God, one day you may can abandon God. Bagaman ikaw ay born again Christian at minamahal mo yung Diyos, subalit kung higit na minamahal mo yung ibang mga bagay kaysa sa Diyos, darating yung araw na iiwanan mo yung Diyos. Actually, Peter, he loved Jesus Christ so much, but he abandoned Jesus Christ. Sa katunayan, si Pedro, minamahal niya rin si Jesus, subalit, iniwan niya po si Jesus. So, Revelation chapter 2, chapter 4 also. Chapter 2, verse 4. Kaya nga dito sa Apokalipsis, chapter 2, verse 4, Apocalypse chapter 2, verse 4. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Yeah. Because of your others, that's why I rebuke you, because of you abandoned. Dahil sa ibang mga tao ay sinasaway kita dahil iniwan mo ang Diyos. Although all of you are here to listen the word of God as children of God, but in your heart, if you love something others than Jesus Christ more, it is possible you can abandon God. Bagaman kayo po ay nandirito upang makinig ng salita ng Diyos, subalit kung minamahal niyo yung ibang mga bagay, ay hindi malabo na iwan niyo rin yung Diyos. Each other, we don't know each other, brothers and sisters' heart, but you know yourself very well. Hindi natin alam kung ano yung puso ng bawat brothers and sisters, subalit ikaw, kilala mo ang iyong puso.
Am I right? Tama po ba? So, Matthew chapter 19, verse 22, chapter 19, there are one of rich young men. Kaya nga dito sa Mateo chapter 19, meron ditong isang mayamang bata. Rich young man, he said, I did everything for you, for the Lord God. That time, Jesus Christ asked to him, okay, if you want, if you desire to follow me, first you abandon others, abandon money, Kaya nga sinabi ng and follow God. Jesus Christ asked him. Kaya nga sinabi ng binatang mayaman na ginawa ko na ang lahat ng bagay na ito. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus ay iwan mo ang lahat ng mga bagay, itong pera at sumunod ka sa Diyos. Actually, Jesus Christ, he already knew his heart. Sa katunayan, si Jesus, alam na po niya yung kanyang puso. Among all kind of others, Jesus Christ, he knew he loved money. Higit sa lahat ng mga bagay, alam niya po yung puso niya na minamahal niya yung pera. Because you love money, then God. That's why, if you want to follow Jesus Christ, you abandon everything, distribute, and follow in order to test Him. Kaya nga, kung minamahal mo talaga ako, ay iwan mo ang lahat ng bagay at sumunod ka sa akin. Ito po ay pagsubok sa Kanya. You understand? Naunawaan niyo po? Instead of obey God's commandment, in order to follow God, He abandoned. He threw God. Sa halip na sumunod, ay iniwan niya po yung Diyos. He abandoned first love. Iniwan niya yung kanyang unang pag-ibig. He gave a Christian life. Isinuko niya yung kanyang buhay bilang Kristiyano. He started Christian life. Inihinto niya yung kanyang buhay It is Kristiyano. same meaning. Ito po ay magkaparehas Because of lamang others. dahil sa ibang bagay. That's why Matthew chapter 19. Let's go, brothers and sisters. Kaya nga sa Mateo chapter 19, Let's tingnan po natin, see the young rich man. tingnan natin yung binatang mayaman. 19 verse 22. Mateo chapter 19 verse 22. Chapter 19 verse 22. Verse 22, all brothers and sisters, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit nang marinig ng binata ang ganitong salita, umalis siyang nalulungkot sapagkat napakarami niyang ari-arian. Yeah. When the young man heard that saying, he went away sorrowful. Why sorrowful? Still, he loved God. Umalis siyang nalulungkot. Bakit nalulungkot? Dahil minamahal niya yung ibang mga bagay. Isn't it? Tama po ba? Because of boyfriend, girlfriend, and money, and something others. That's why eventually they abandon God. Dahil sa boyfriend, girlfriend, sa pera, kaya nga iniwan niya yung Diyos. Why? It's not reason they do not love God. Because although they love God, but they love others more than God. Hindi dahilan na dahil hindi niya minamahal yung Diyos. Ang dahilan ay higit na minamahal niya yung ibang mga bagay kaysa sa Diyos. So Jesus Christ, when he said to donkey owner, I needed this one, your donkey. That's why donkey owner said, okay, it's up to you, take this one. Kaya nga nang sabihin ni Jesus sa may-ari ng asno na kailangan ko yung asno mo. Kaya at sinabi ng may-ari ng asno, okay, sige, dalhin mo. Through that context, we able to know. We able to check our heart. Kaya nga sa pamamagitan nito ay mai-check po natin yung ating mga puso. And second, let's go back, Matthew chapter 21. Pangalawa, tignan po natin ulit sa Mateo chapter 21, Next context, verse 4 hanggang 5. verse 4 hanggang 5. Let's think more deeply why Jesus Christ used donkey, not wonderful horse. Pag-isipan po natin ng maigi, bakit ginamit ni Jesus yung asno, hindi na lamang siya gumamit ng kabayo? Verse 4 hanggang 5. Okay, brothers, sisters, basahin po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Nangyari ito upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, sabihin ninyo sa anak na babae ng Sayon, tingnan mo, ang iyong hari ay dumadating sa iyo, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno,
at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. Do you know at that time, in those days, Roman soldiers, generals, lured into the city in the Jerusalem on the wonderful maganda white horses. Alam niyo po ba na noong panahon noon, yung mga general na Romano ay dumadating sila sa Jerusalem gamit yung mga magagarang puting kabayo. But on the contrary, when Jericho entered the Jerusalem, Jesus used Lord on the humble donkey. Subalit sa kabaligtaran, si Jesus ay gumamit siya ng mapagpakumbabang asno. Let's imagine. Pag-isipan po natin. The rich men, when they enter the Jerusalem, they can use their own car, BMW and Ferrari and I don't know, Lamborghini like that. Yung mga mayayaman po, kapag pumapasok sila, pag-isipan po natin na yung mga mayayaman ay maaari silang gumamit ng mga mamahaling sasakyan. But Jesus Christ, when he entered the Jerusalem, he didn't use Lamborghini and Ferrari, but he used a tricycle. Subalit si Jesus ay hindi siya gumamit ng magagarang sasakyan, kundi gumamit siya ng tricycle. It means these words are act declaring that he is the king of humility. Ang ibig sabihin po nito na siya ang hari ng kapakumbabaan. Sometimes we ask to God, we need God's help to become more rich or comfortable life to success. Kung For minsan, our business, we ask to God. kung minsan tayo ay humihingi sa Diyos na para tayo ay maging successful sa ating mga business, sa ating mga buhay. But we didn't consider Jesus Christ the humility, the king of humility. Subalit hindi natin naiisip na si Jesus ay ang hari ng kapakumbabaan. You understand? Naunawaan niyo po? Do not call God for your will and hope and your desire. We have to just follow Jesus Christ with carrying the cross. Huwag po tayong tumawag sa Diyos sa ating pansarili lamang, kundi bitbitin natin o dalhin natin yung krus sa harapan niya. And then next, At yung kasunod, verse 12 hanggang 13. sa verse 12 hanggang 13, So through chapter 21, verse 12 hanggang 13, we are think about true meaning of temple cleansing and the issue of selling in today's church. sa pamamagitan po ng Mateo chapter 21 ay pag-iisipan din po natin ang patungkol sa tunay na kahulugan ng paglilinis sa templo at ang issue ng pagbebenta sa church. Because nowadays, in order to increasing the fundraising, they say from time to time, we are selling something in the church. Kaya dahil ngayon, upang ma-encourage yung mga nagpa-fundraising ay kinakailangan nating gawin yung mga bagay na ito. That's why through this passage, we able to know clearly why God allowed to sell something for fundraising the church. Kaya nga sa pamamagitan ng mga talata na ito ay aalamin po natin na bakit pinahihintulutan ng Diyos yung mga ganitong bagay kagaya ng pagpa-fundraising. Okay, verse 12 hanggang 13, everybody. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pumasok si Jesus sa templo at itinaboy niya ang lahat ng nagtitinda at namimili sa templo. At ibinaligtad niya ang mga mesa ng mga namamamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapati. Sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, ngunit ginagawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw. Actually, at that time, Jesus Christ not allowed them to sell something in the temple of Holy. Sa katunayan, nung araw na ito, hindi sila pinahintulutan ni Jesus na magbenta doon po sa banal na templo. And the reason Jesus was angry with was that the temple had become a place of market, not a place for fellowship with God and prayer.
Ang dahilan kung bakit nagalit si Jesus sa kanila dahil ginawa nilang bentahan o pamilihan yung lugar na iyon sa halip na pagkakaroon ng fellowship sa Diyos at bahay panalanginan. The reason many people, they try to sell something in the temple of holy, the reason is not for church, is not for Lord God, for their own income. Ang mga tao ay nagbebenta noon hindi dahil sa church, kundi para sa kanilang pansariling interes. Because of that passage, many people have misunderstood. Yeah, Jesus Christ, He didn't allow to sell something in the temple. That's why nowadays, why some brothers and sisters, they are selling something in the church. Kaya nga sa pamamagitan ng talata na ito ay makikita natin, si Jesus hindi niya pinahintulutan na magtinda yung mga tao ito doon sa templo. Bakit ngayon ay maraming mga nagtitinda sa church? This is a great misunderstanding. Ito po ay maling pagkakaunawa. How good? Without selling something for church. If brothers and sisters, if they offer money and something a lot, how good? Gaano kaganda kung yung mga brothers and sisters ay mag-o-offer sa church In order to conduct a Bible seminar. You understand? upang makapagkandak We ng need a Bible budget. seminar. Kinakailangan natin ng budget. But it's not enough through the brothers and sisters tithe and offering. Subalit hindi po sapat sa pamamagitan ng mga brothers and sisters offering. You understand? Naunawaan niyo po? And we can push them. You have to offering more. Hindi natin sila mapipilit na kinakailangan mong magbigay pa. Why? How much is not important. Sa katunayan, yung halaga ay hindi Important is mahalaga. heart. Yung importante ay yung puso. Can you understand? Naunawaan niyo po? However, for evangelism, actually we needed budget. Sa katunayan, para mag-evangelize, kinakailangan natin ng budget. That's why for budget, for spread the gospel, we have to, what is this? Kaya nga, para sa pagpapalaganap ng ebanghelyo, kinakailangan natin ano ito? Sakripisyo. Some have mind, desire to sacrifice. But some, because of little faith, that's why they doesn't have a mind offer to church. Ang iba ay mayroong puso na magsakripisyo, subalit yung iba dahil mayroong maliliit na pananampalataya ay hindi sila nagsasakripisyo. Also, we cannot beg to Korean brothers and sisters. Gayun din, hindi tayo maaaring magmakaawa sa mga brothers and sisters sa Korea. Because of that reason, not my own income, increasing, how to say, already income, just we try to sell something. Kaya nga, sa pamamagitan ng mga kinikita natin at sumusubok tayo na magtinda ng mga bagay-bagay. Let me be clear. The reason that time why God Jesus Christ angry with them, when Jesus rebuked at that time was commerce for personal profit. Lilinawin ko po na kung bakit sinaway sila ni Jesus ng araw na iyon dahil yung ginagawa nila ay para sa sarili nilang interes. So, but what about the sales happening in our church today? 100% is used for the church for sake of the gospel. Paano naman yung mga bagay o yung mga pera na kinikita na sa mga fundraising sa ating church ngayon? 100% yung mga bagay na ito ay napupunta para sa mga gawain ng church. Do you understand? Naunawaan niyo po? 100% we are going to use that fundraising for mission and for cell group brothers and sisters, taking care of brothers and sisters, and Bible seminar, everything for church. 100% ay napupunta po ito sa mga gawain para sa church, sa mga cell group at sa pag-aalaga ng mga brothers and sisters. That's why Apostle Paul also, he said, let's go, 1 Corinthians chapter 10. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 10, Let's say 1 Corinthians chapter 10. unang Korinto chapter 10. So if you have a question, if you are wondering about church event, church work, you have to see, you have to read these books. Kaya nga kung kayo po ay may katanungan sa mga bagay na ito, maaari nating basahin yung talatang ito. 1 Corinthians chapter 10 verse 31, or brothers and sisters. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. There is something selling is not important in the church.
Ang pagbebenta ay hindi naman po mahalaga sa church. So what matters is the motive and the purpose. Is a greed to feel on one's own, or it is devotion for kingdom of God. Ang mahalaga po rito ay yung motibo at yung purpose ng pagbebenta natin. So we have to think. It is for our own brother sister income or for church? It's more important matter. Pag-isipan po natin, para lang ba to sa isang brothers and sisters o para sa church? Pag-isipan po natin. It's a Korean brothers sisters also. They are selling something more and more in order to encouraging the fundraising. In order to send that amount to Philippines and America and Africa. At gayon din, yung mga kapatid natin sa Korea ay nagbebenta rin po sila upang maibigay yung tulong sa Pilipinas, sa Amerika, maging sa Afrika. Do you understand? Naunawaan niyo po? That's why do not sell something for your own business in the church. Huwag po kayong magbenta ng para lamang sa inyong pansarili. Clear? Malinaw po? Okay, next. Matthew chapter 21. Okay, let's go. Tignan natin, Mateo chapter 21, Verse 18 hanggang 22. verse 18 hanggang 22. Yesterday, John Petalo, he got married, right? Kahapon po si Deacon John ay kinasal. Tama po ba? Think, why John, Deacon John, he got married yesterday? Why? Pag-isipan po natin, bakit ba kinasal si Deacon John? Why? Bakit po? For his happy life, Para lang ba sa kanyang masayang buhay? do all for the Lord God. Gawin ang lahat ng bagay para sa Panginoong Diyos. So looking for a partner and getting married and earn money and studying hard in the school, all things we can do all. And selling also we can do all for the sake of the gospel. Kaya nga, sa paghahanap ng kapareha, sa pag-aaral, kinakailangan nating gawin ang lahat ng ito para sa Ebanghelyo. Those have that correct purpose, motivate. When God needs something to him, he immediately can offer to God. Yung mga tao na mayroong tamang motibo, kapag tumawag yung Diyos sa kanya, ay madali siyang makakapagbigay sa Diyos. What is this? Ano po ito? Brother, sister, look, Matthew chapter 20. Mga kapatid, tignan po natin ito. Is he looking for good? Maganda po bang tignan? That's why pastor cannot smoking. Kaya nga yung mga pastor ay hindi naninigarilyo. Isn't it? Tama po ba? Making boyfriend, girlfriend, earn money also is not for the Lord God. Inside of God is crime. Yung pagbo-boyfriend or girlfriend, Sin. hindi po ito kalooban ng Diyos. Kaya nga sa harapan ng Diyos, ito po ay kasalanan. That's why we have to looking for partner, girlfriend, boyfriend, or self for the Lord God. If inside of God is no good, we have to stop. Kaya nga, kapag maghahanap tayo ng ating mga kapareha, kailangan sa kalooban ng Diyos. Kung hindi ito kalooban ng Diyos, kinakailangan nating itigil. One condition, if you love God more than others. Sa isang kondisyon, kung higit nating minamahal yung Diyos, higit kaysa iba. Okay? Tama po ba? Okay, let's go back, Matthew chapter 21, and next contents, verse 18 hanggang 22. Balikan natin, Mateo chapter 21, verse 18 hanggang 22. Through verse 18 hanggang 22, let's think about the meaning of the picture curse, fruitless faith. Kaya nga sa pamamagitan nito ay pag-isipan po natin kung ano yung sinasabi. 18 hanggang 19, Sa 18 hanggang 19, brothers, sisters, also let us say together. 3, 2, 1, Kinaumagahan, nang bumalik na siya sa lungsod, ay nagutom siya. Nang makakita siya ng isang puno ng igos sa tabi ng daan, ito ay kanyang nilapitan at walang natagpuang anuman doon, maliban sa mga dahon lamang. Sinabi niya rito, kailan may hindi ka na muling magkakaroon ng bunga, at natuyo kaagad ang puno ng igos. Usually, when he returned to the city, that's when he feel very hungry. So he looking for some fruits. Kaya nga si Jesus, nang bumalik siya sa syudad, ay nagutom siya at naghanap siya ng
ilang mga prutas. So when he saw the picture, he wants to gain the fruit. Kaya nga nung nakita niya yung puno ng igos, gusto niya na iyon ay magbunga. But there is no fruit in the fig tree. That's why he cursed fig tree. Kaya nga, nung wala siyang makitang bunga, ay isinumpa niya ito. Many people, after read these verses, many people, they have misunderstood Jesus Christ. Maraming tao ay mayroong maling pagkaunawa patungkol sa ginawa ni Jesus. So many people ask, why did Jesus curse the fruitless the tree so severely? Bakit isinumpa ni Jesus yung puno na ito? Instead of, why not Jesus Christ have encouraged it or waited? Bakit Why hindi curse niya- immediately? Bakit hindi niya na lang ito hinintay na magbunga? The answer is this. Ang sagot po ay ito. Supposedly, a fig tree, when it has abandoned leaves, must also have fruits. Sa katunayan, yung puno ng igos, kapag ito po ay puno ng dahon, kinakailangan na ito ay magbunga. So if we go more deeper, when we think more deeply, we can find the reason for this curse is not simply the absence of fruits. Sa katunayan, kung pag-iisipan natin ng mas malalim, ang dahilan ay hindi lamang sa pagsumpa dahil sa kawalan nito ng bunga. Because having no fruits is the result of a broken relationship with God. Dahil ang pagkawala ng bunga ay nagre-resulta po ito ng sirang relasyon sa Diyos. The reason why there is no fruits, fig tree, the reason totally broken the relationship between God. Ang dahilan kung bakit wala itong bunga dahil yung relasyon niya sa Diyos ay wala. You understand? Naunawaan niyo po? Because totally broken their relationship with God. That's why there is no fruit. Cannot bear the fruits. Kaya nga yung relasyon niya sa Diyos ay sira, kaya nga hindi po siya maaring magbunga. That's why Jesus Christ immediately cursed that fig tree. Kaya nga agad-agad ay isinumpa siya ng Diyos. So if you broken the relation with God, between God, also, like this parable, I'm afraid, instead of God bless you, God may. I don't want to say that. Kaya nga, kayo rin ay kagaya nito ng puno ng igos, ay natatakot ako na kung sira yung relasyon natin sa Diyos, ay natatakot ako. If we want to gain, receive more and more God's blessing, I want you, keep the relationship between God. Kaya nga kung gusto nyo pong mabiyayaan o pagpalain ng Diyos, ay panatilihin natin yung magandang relasyon natin sa Diyos. Do not cut the relationship between God. Huwag po nating putulin yung ating relasyon sa Diyos. Many people, because of others, they stop relationship between God. Maraming tao dahil sa ibang mga bagay ay itinitigil po nila yung relasyon nila sa Diyos. You understand? Naunawaan niyo po? You understand? That's why Jesus Christ immediately cursed the fig tree. Kaya nga, agad-agad, isinumpa ng Diyos yung puno ng igos. John chapter 15, verse 5, Bible says, Jesus said in John chapter 15, I am the vine, you are the branch. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Sabi po sa verse 5, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. It means it's saying, explain about relationship. Ang sinasabi po nito ay yung patungkol sa relasyon natin. If you love God, that's why if you abide in Him, and I in you, because of good relationship, automatically you can bear the fruits. Kaya nga kung tayo'y mananatili sa Diyos at yung Diyos ay mananatili sa atin, automatic na tayo ay magbubunga. The meaning of there is no, the fruitless, meaning of the fruitless means already totally broken. Ang kahulugan ng walang bunga ay sira yung relasyon natin sa Diyos. Can you understand? Naunawaan niyo po?
although physically, although you are attending church, but if your heart is not in the church, you cannot bear the fruit inside of God. Na bagaman physically nandito po kayo sa church, subalit yung puso nyo ay malayo sa Diyos, ay hindi tayo magbubunga. You understand? Naunawaan nyo po? Although physical, although we are attending church regularly, but if our heart is not in Him, relation only broken, inside of God, we cannot bear the fruit. Kahit na yung katawan natin ay nandito, subalit yung puso natin ay malayo sa Diyos, ay hindi tayo magbubunga. Like Apocalypse chapter 2, God rebuked them because you abandoned first love. Kaya nga sinasabi sa Apocalypse chapter 2 na sinaway sila ng Diyos dahil iniwan ninyo ang inyong unang pag-ibig. Because of others, love others, that's why you abandon God's love, first love. Dahil minamahal nila yung ibang mga bagay, ay iniwan nila yung kanilang unang pag-ibig. Because of Daniism, when Jesus Christ came into the Jerusalem, that's why most people, they welcome Jesus Christ. Welcome Jesus Christ, come. Kaya nga nung unang beses na pumunta si Jesus sa Jerusalem, ay wini-welcome nila sila. Wini-welcome nila si Jesus. But after a few days later, they decided to kill Jesus Christ Subalit makalipas yung ilang mga araw, ay nagdesisyon sila na patayin si Yesu Kristo. because of others, Dahil sa ibang mga bagay. because of their own purpose, Dahil sa sarili nilang intensyon. hobby, friend, business, and everything. Dahil sa kanilang gawain, kaibigan, sa mga business, or kahit na ano pa. That's why most people, when after Bible seminar, those who got salvation, they desire to attend the church, or in the church, after Bible seminar. Kaya nga yung mga tao na kapag katapos ng Bible seminar, ay ninanais nila na manatili sa church. But slowly, some their faith are increasing, grew up well, but some their Christian life became more decreasing, becoming dark, and then eventually they abandon God. Sa katagalan, yung iba ay lumalago ng mabuti, subalit yung iba naman ay unti-unti na nanghina at iniiwan yung Diyos. Why? Bakit Because po? of others. Bakit dahil sa ibang mga bagay? That's why Jesus Christ asked Peter, how many times? 3 times. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Like that. Kaya nga si Jesucristo ay tinanong niya si Jesus ay tinanong niya si Pedro ng 3 ulit. Minamahal mo ba ako? Minamahal mo ba ako? Minamahal mo ba ako? That's why the Matthew chapter 7 verse 16, Bible says, by their fruits you will recognize them. Kaya sinabi sa Mateo chapter 7 verse 16, sa pamamagitan ng mga bunga ay makikilala ninyo sila. Through fruits, we able to know their faith, their condition. Sa pamamagitan ng kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Matthew chapter 7, Mateo chapter 7 verse 16. verse 16. Matthew chapter 7, verse 16. Mateo chapter 7 verse 16. All brothers, sisters, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? And verse 20 also, verse 20, 3, 2, 1. Verse 20 po, 3 to 1. Kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. When we tasted the fruit, some fruit is very masarap, sweet mango, and not much sweet mango. But if there is no fruit, it means already broken relationship between God. Kaya nga, sa pamamagitan ng bunga, ay makikilala natin sila. Mayroong mga matamis. Subalit, kung wala itong bunga, nangangahulugan lamang po ito na sira yung relasyon nila sa Diyos. Am I right? Tama po ba? Although many people say, I got salvation, I got saved, I haven't saved. Although they measure through their mouths, live, but why don't want to attend the church? So, bagaman yung iba na sinasabi nila na naligtas na ako, subalit bakit hindi nila ginagawa na umattend sa church? Because of they love God. But problem, they love others more than God. Dahil higit na minamahal Broken nila yung ibang mga bagay kaysa sa Diyos. Relationship. Sira po yung relasyon nila.
actually open. Open. You understand open? Huh? Lost the parents, miss parents. The children, they desire to find the parents. Sa katunayan, yung mga ulila, sila po ay nagnanais na magkaroon ng kalinga mula sa mga magulang. Isn't it? Tama po ba? Who are my mother? Who are my father? Where is my father? Where is mother? They desire to connect, to meet parents. Nasaan yung aking ina? Nasaan yung aking ama? Nagnanais po sila na magkaroon ng mga bagay na ito. Like a truly born again Christians, children of God, they want abide in Him. Kaya nga yung mga tunay na Kristiyano, yung mga naipanganak na muli, ay ninanais na manatili sa Kanya. Not only mouth. Hindi lamang sa pamamagitan ng bibig. So let's go back Matthew chapter 21. Kaya nga tignan ulit po natin sa Mateo chapter 21, And next context, sa kasunod, next story, verse 28 hanggang 32. Verse 28 hanggang 32. Let's go back Matthew chapter 21. tignan natin sa Mateo chapter 21, verse 28 hanggang 32. Yes, 28 hanggang 32. 31. Okay, all brothers and sisters, 28 hanggang 31, 31, everybody, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano sa palagay ninyo? May isang taong dalawa ang anak, lumapit sa una at sinabi, Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho. Ngunit sumagot siya at sinabi, Ayaw ko. Ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang isip at pumunta rin. Lumapit ang ama sa ikalawa at gayon din ang sinabi. Sumagot siya at sinabi, Pupunta po ako, ngunit hindi pumunta. Alin sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una. Sinabi ni Jesus sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga masasamang babae ay nauuna sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. There are two sons of father. So he served. The father asked two sons. He commanded two sons. Meron po ditong isang lalaki na mayroon dalawang anak at inutusan niya ito. Please go and work. That time, first son, I don't want to go. I don't want to go because of others. But after repent, he went to God and do. Sinabi ng ama sa kanyang anak, pumunta ka roon at magtrabaho. Sinabi ng anak, ayaw ko, subalit makalipas yung ilang oras, ay nagbago yung kanyang pag-iisip at gagawin niya. You understand? Naunawaan niyo po? But second son, Subalit yung pangalawang anak, yes, father, I will go. He promised. Oo, ama, pupunta ako. But he didn't go. Subalit hindi siya pumunta For others, dahil sa ibang mga bagay. among two, which one is good son? Sa dalawang ito, sino po dito yung mabuting anak? Mouth Sa or act? pamamagitan lang ng bibig o yung gumawa? Obedience. O yung sumunod? Those who love God most than others, they can obey God's commandment, not only promise. Yung mga tao na minamahal ng higit yung Diyos kaysa ibang mga bagay ay magagawa nilang sumunod sa Diyos hindi lamang sa pamamagitan ng pangako. That's why Matthew chapter 20 is a very important passage, chapter. Kaya nga sa Important Mateo chapter 21, for our Christian life. mahalaga rin po ito para sa ating buhay Kristiyano. 1 John, let's go. 1 John chapter 1, chapter 3. Tignan po natin sa unang Juan, chapter 3. 1 John chapter 3, verse 18. Unang 1, chapter 3, verse 18. Verse 18, everybody, let us say together. 3, 2, 1. Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. What is important is not word, promise, but obedience and submission.
Ang mahalaga, hindi po mahalaga yung salita. Ang mahalaga po rito ay yung kung papaano niya ginawa yung isang bagay. We also, everybody, most of people, they said, brothers, sisters, they said, I love you. I love God so much. I love God so much who saved me. Although they mention every day like that, but they don't want to obey God's commandment. Yung ibang mga Kristiyano, sinasabi nila na minamahal ko yung Diyos, minamahal ko yung Diyos. Subalit, hindi naman nila ginagawa kung ano yung kalooban ng Diyos. Don't do that. Keep distance, worldly friend, worldly things. Okay, I will do. But secretly, they enjoy it. Others. Huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yan. Lumayo ka sa mga makamundong bagay. Subalit, pasikreto ay ginagawa niya yung mga bagay na ito. For such kind of people, God clearly said through John chapter 14, verse 15. Kaya nga yung mga tao na ito ay malinaw na sinasabi ng Diyos sa may 1 chapter 14 verse 15. For such kind of people, second son, the Bible said clearly, Sinasabi ng Diyos sa Biblia, John chapter 14, verse 15. 1 chapter 14 verse 15, Such 14. kind of people as second son, the Bible said to them, him clearly. Sinasabi po dito sa 1 chapter 14 verse 15. Very short. Everybody, Napakaikli lang po, basahin po natin. shall we read together? 3, 2, 1. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. If we love God, keep my commandment. Kung minamahal nyo po yung Diyos, ay tutuparin nyo yung kanyang mga utos. We have to prove our identity. We have to prove our true heart. Not with just word, mouth, but with our step, action, deed. Kung minsan ay kinakailangan nating ipakita yung ating pananampalataya, hindi lamang sa salita, kundi sa paggawa. You understand? Naunawaan nyo po? Actually, although we love God so much, do you love God so much? Sa katunayan, bagaman minamahal natin yung Diyos, minamahal nyo po ba yung Diyos? Yes? Do you love God so much? Minamahal nyo po ba yung Diyos ng lubos? Why not? Bakit hindi? We love God so much, more than others. Problem is, we are not perfect. Minamahal natin yung Diyos higit sa ibang mga bagay. Ang problema, hindi tayo perpekto. We also, although we love God so much than others, but because we are not perfect, so sometimes, from time to time, we can commit sin. We able to commit sin. We have fault sometimes. Bagaman minamahal natin ng higit yung Diyos, subalit hindi tayo perpekto. Kaya nga kung minsan ay nahuhulog tayo sa mga pagkakasala. Although we commit sin sometimes, although we had mistake, but those who love God so much than others, they immediately, instead of they hide their commit sin, they 1 John chapter 1. Tingnan natin sa unang 1, chapter 1. First John chapter 1, verse 9. Unang 1, chapter 1, verse 9. Chapter 1, First John chapter 1, verse 9. All brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. When we confess to the Lord God our hidden sin, when we ask to God forgiveness, immediately God has mind to forgive us. Kung ipinapahayag po natin yung ating mga kasalanan, agad-agad ay papatawarin po tayo ng And Diyos. God will cleanse us immediately. At lilinisin tayo ng Diyos. And God will hug us. At yayakapin niya tayo. Why? Bakit po? Why? Bakit? Because God always loves us. Dahil yung Diyos, minamahal niya po tayo palagi. When we commit sin sometimes, when we had mistake,
Why? Because our mistake, because of some mistake and commission. Why we have to abandon God? Dahil sa paggawa natin ng kasalanan o sa pagkakamali natin, bakit kinakailangan nating iwan yung Diyos? Whether we are perfect or not, we cannot abandon God. In order to keep more good relationship, that's why we have to confess to the Lord God about our sin. Kaya nga tayo man ay perpekto o hindi, kinakailangan nating ipahayag yung kasalanan natin sa Diyos para mapanatili yung pag-ibig. Can you catch what I'm saying? Naunawaan niyo po? Instead of curse you, instead of blame you, God will hug you, God will forgive you immediately. Sa halip na sumpain ka, ay pinapatawad ka ng Diyos, niyayakap ka ng Diyos. For fruits. Do not broken the relation between God. Upang yourself. magbunga, huwag natin sirain yung relasyon natin sa Diyos. But Bible says, verse 8, Subalit sinasabi sa verse 8, verse 10. No, verse 8, verse 8, let us read together. 3 to 1, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. It means do not deceive God about your hidden sin. Ang ibig sabihin po nito ay huwag nating dayain o lokohin yung Diyos sa mga kasalanan natin. Although we can cover, we can hide our secret sin to human people, brother, sister, but we cannot deceive God. We cannot hide from the Lord God our hidden sin. Maaari nating maitago yung ating mga kasalanan sa mga brothers and sisters, subalit hindi natin maaaring dayain yung Diyos. I'm innocent. I'm innocent. If we say to the Lord God, it make God liar. Inosente ako. Kung sinasabi natin yung mga bagay na ito sa harapan ng Diyos, ginagawa nating sinungaling yung Diyos. Verse 10. Verse 10. Everybody, brother, sister, okay, shall we read together? 3, 2, 1. Kung sinasabi nating tayo'y hindi nagkakasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. Yeah. And then next go back, Matthew chapter 21. Balikan ulit po natin sa Mateo chapter 21. And next story, next contents of story. Matthew chapter 21, verses 33 hanggang 44. Mateo chapter 21 verse 33 hanggang 44. Wow. 33 hanggang 44. Babasahin ko po. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga, may isang tao na pinuno ng sambahayan na nagtanim ng isang ubasan at binakuran niya ang palibot nito. Humukay siya roon ng isang pisaan ng ubas at nagtayo ng isang toring bantayan. Ipinagkatiwala niya iyon sa mga magsasaka at nagtungo siya sa ibang lupain. Nang malapit na ang panahon ng pamumunga, isinugo niya ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka upang kunin ang mga bunga nito. Ngunit kinuha ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin at binugbog nila ang isa, pinatay ang iba at pinagbabato ang isa pa. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin na mas marami pa sa nauna, at gayon din ang ginawa nila sa kanila. Sa kahuli-hulihay, sinugo niya sa kanila ang kanyang anak na lalaki na nagsasabi, igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sinabi nila sa kanilang sarili, ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin siya at kunin natin ang kanyang mana. Kaya't kanilang kinuha siya at itinapon sa labas ng ubasan at pinatay. Kaya't pagdating ng Panginoon ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga magsasakang iyon? Sinabi nila sa kanya, dadalhin niya ang mga masasamang taong iyon sa kakilakilabot na kamatayan at ang ubasan ay pagkakatiwala niya sa ibang mga magsasaka na magbibigay sa kanya ng mga bunga sa kanilang kapanahunan. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ba ninyo kailanman nabasa sa mga kasulatan, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo, ang siyang naging ulo ng panulukan, ito ay mula sa Panginoon at ito'y kamangha-mangha sa ating mga mata. Kaya't sinasabi ko sa inyo,
kukunin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagbibigay ng bunga nito. Verse 44, ang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog, subalit dudurugin nito ang sinumang mabagsakan niya. Okay. So this parable is very clear. Here, the owner is God. Sa talinghaga po na ito ay napakalinaw na yung may-ari ng ubasan ay yung Diyos. And main dressers are the religions and leader of Israel. At yung mga magsasaka, ay ito naman yung mga leaders doon po sa Israel. And here, servants are the prophets. At yung mga lingkod, ito po yung mga propeta. And the son is Jesus Christ himself. At yung anak, ito po mismo yung si Yeso Kristo. That's why God, owner, gave to many things. They blessed them, many things, to many brothers and sisters. Kaya nga itong Diyos ay binigyan niya ng biyaya yung mga maraming brothers and sisters. For example, Halimbawa lamang po, and God sent His servant to receive something from them. at isinugo ng Diyos yung kanyang mga lingkod para makatanggap sila sa Kanya. The owner God sent to them to gain something from them. Sinugo ng Diyos para may makuha siya sa kanila. They don't want to give back to the Lord God. That's why they killed the servant. Ayaw nila na magbigay sa Diyos, They kaya kill. nga pinatay nila yung lingkod. You understand? Naunawaan niyo po? Through this parable, God is teaching us about our problem. Sa pamamagitan po ng talinghaga na ito, itinuturo sa atin ng Diyos yung patungkol sa ating problema. Do you know the meaning of this number? Do you remember? Natatandaan niyo po ba kung ano yung kahulugan ng number na ito? What mean this number? Ano pong ibig sabihin ng number na ito? How many hours in a day? Ilang oras ang mayroon sa isang araw? You are very smart. 24. That's why 168 means hours. Kaya nga yung 168, kumakatawan ito sa oras. For weeks. 1 week. Kada isang linggo. So 1 day is 24 hours. Sa isang araw, 24 na oras. 1 week times 7 days. How many? Times Hours. 7. Ilan po yung sagot? 168. 168. We can breathe because God offered the air. Tayo po ay makakahinga dahil binigyan tayo ng Diyos ng hangin. We cannot live without air. Hindi po tayo maaaring mabuhay kung walang hangin. If God do not allow tomorrow, we cannot wake up tomorrow. Kung yung Diyos ay hindi niya ipapahintulot sa atin yung bukas, ay hindi tayo magigising bukas. Am I right? Tama po ba? Why every day we can go to workplace? Bakit araw-araw To earn kailangan money. Why? nating pumunta sa trabaho para kumita ng pera? Because day by day, God allowed us every day. Dahil araw-araw 24 hours. ay binibigyan tayo ng Diyos ng 24 oras. For weeks, 168 hours. Sa isang linggo ay 168 na oras. God gave them 168 hours in a week every day, every week. Binigyan sila ng Diyos ng 168 na oras kada linggo. It's up to you. Please use yourself. God gave 168 hours. Bahala ka sa sarili mo. Gamitin mo ito sa sarili mo. And God sent to them to gain something. At nagsugo yung Diyos sa kanila upang may makuha sa kanila From 168 hours. mula sa 168 na oras. They don't have a mind to return. Wala silang kaisipan na isoli ito. Hours. Wala silang kaisipan na Because magsoli. they are thinking 168 hours are my time. Dahil iniisip nila yung 168 na oras ay sa kanila. Oras ko ito.
Not from yours. It's mine, my time, my life. Hindi ito sa'yo, sa akin ito, buhay ko ito. Why you touch me? Bakit mo ko hinahawakan? Touch means, why are you push me like that? Paghawak ay ang ibig sabihin po nito ay bakit mo ko pinupush sa kagaya po nito? That is mine. Don't ask. Akin My ito. time. Huwag mong kunin ang aking oras. That's why they killed him. Kaya nga pinatay nila ito. They don't have mind to return to God. Wala silang kaisipan na isauli ito sa Diyos. Am I right? Tama po ba? That's why Jesus Christ, Israel people at that time, although they said, Hosanna, Hosanna, welcome, they welcomed them, but they decided to kill Jesus Christ. Kaya nga, nung una yung mga Israelita ay sumisigaw sila, Hosanna, Hosanna. Subalit makalipas yung ilang araw ay pinagtangkaan sila na, Why? pinagtangkaan nilang patayin si Yeso Kristo. Bakit po? Matthew chapter 21. First time they welcomed them. Hosanna, Hosanna, I love you. But after that, Jesus Christ, only chapter 21, many times Jesus Christ rebuked them, point out them, don't do that, don't do that, don't do that, like that. Nung una, pinapapurihan nila si Jesus, Hosanna, Hosanna. Pero makalipas yung ilang mga araw, dahil sa pagsaway sa kanila ni Jesus, ay tinangka nilang patayin si Jesus. Dahil sa pagsasabi niya, huwag mo itong gawin. Mom, Father, don't tell me what to do. I'm not child, like that. Ama, ina, huwag mong sabihin sa akin yung mga bagay na gagawin ko. Hindi na ako bata. It is my life. It is my time. Ito ay aking buhay. Oras ko ito. Don't push me in my life. Huwag mo akong i-push sa mga bagay na iyan. Don't take me. Don't take my time. Huwag mong kunin yung oras ko. Because they don't have mind love God. That's why they don't have mind open to church. Dahil wala silang puso na i-offer ito sa church. Because then is Matthew chapter 21, first time they welcome Jesus Christ. Hosanna, Hosanna. But last part, Hindi po. Luke, Sa unang part ay wini-welcome nila si Jesus. Subalit sa huling parte, verse 45. sa verse 45, 46. 46, 46, everybody, let us say together. 3, 2, 1. Ngunit nang naisin nilang dakpin si Jesus, ay natakot sila sa napakaraming tao, sapagkat itinuring nila na siya ay isang propeta. 46. When they sought to lay hands on him, means they want to kill Jesus Christ. Nang ninanais nilang dakpin si Jesus, ang ibig sabihin ay ninanais nilang patayin si Jesus. Why? Bakit po? Why they changed their mind? Bakit nagbago yung kanilang isip? Because of 45, verse 45. Dahil sa verse 45, 45, let us together. 3, Basahin po natin. 2, 1. nang marinig ng mga punong pari at ng mga Fariseyo ang kanyang mga talinghaga, nahalata nilang siya'y nagsasalita tungkol sa kanila. When they heard Jesus Christ point out, advice, that time they realized, Jesus Christ said to me, Nang marinig nila yung talinghaga ni Jesus, ay naunawaan nila na ito ay sinasabi ni Jesus para sa akin. Jesus Christ rebuked me. Jesus Christ, He told me because of my mistake. Sinasaway ako ni Jesus dahil sa aking mga pagkakamali. Instead of repent, instead of confess about their sin, they decided to kill Jesus Christ. Sa halip na magsisi sa kanilang mga kasalanan, ay nagpasimula silang patayin si Yeso Kristo. Don't touch this one. It's mine. Akin ito. Don't advise to me. Don't push me about my life. Huwag mo akong pangaralan, huwag mo akong ipush sa mga bagay na ito. Others, everything is mine. That's why don't push me. Ang mga bagay na ito ay sa akin, kaya huwag mo akong ipush dito. That's Pakialaman. why eventually because of that, they abandon God. Sa katagalan, dahil sa mga bagay na ito, ay iniwan nila si Jesus, ang Diyos. Can you understand? Naunawaan niyo po? So through Matthew chapter 1, we can come to know
change our mind. Kaya nga sa pamamagitan ng Mateo chapter 21 ay mauunawaan natin yung sitwasyon natin. Still, do you love God? Minamahal niyo pa rin po ba yung Diyos? Day by day, we have to confess to the Lord God. Sorry, Araw-araw, kinakailangan natin ipahayag sa Diyos. sorry God. Sorry God. Forgive me Patawarin mo ako. day by day. Araw-araw. For our good relationship, Pa- we have to confess to Lord God. Para mapanatili yung mabuting relasyon natin sa Diyos, kinakailangan nating ipahayag ito sa Diyos. Please restore me. Iusap. Please guide me every day, day by day. Gabayan mo ako araw-araw. Please protect me from devil temptation day by day. Protektahan mo ako sa mga panunukso ng dyablo araw-araw. Not like Israel people. As good Christian, good children of God, we have to confess. Hindi gaya To the ng Lord mga God. Israelita, bilang isang mga mabuting Kristiyano, kinakailangan nating ipahayag. Yeah, next time, we are continuously we are going to learn Matthew chapter 22. Let's pray together. Sa mga susunod, pag-aaralan po natin yung patungkol sa Mateo chapter 22. Manalangin na po tayo. Our Heavenly Father God who love us, thank you. Gave us great opportunity, chance to learn your good lessons, message. Through Matthew chapter 21. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa dakilang pagkakataon upang mapag-aralan po namin yung mensahe po ninyo sa pamamagitan ng Mateo chapter 21. Oh Lord, if there are some brothers and sisters who cannot join Sunday service to learn your word, please guide them, help them, protect them, so that they able to do well, they able to attend Sunday service next coming Sunday. May mga brothers and sisters po na hindi nakatin upang pag-aralan ang iyong salita sa araw na ito, pakiusap, tulungan at protektahan niyo po sila upang sa susunod ay makasama po namin sila. And from tomorrow, we'll conduct Bible seminars in cell group 1, and then next week in cell group 3, another cell group, and then Korean Gwangju Songjong Church mission team also, they will come for Philippine mission. Simula po sa susunod na linggo ay magkakaroon po kami ng Cell Group 1 Bible Seminar at sa mga susunod na linggo ay yung Cell Group 3 Bible Seminar at sa mga susunod naman po ay yung mission team ng Caloocan ay pupunta po rito upang mangaral din po ng Ebanghelyo. Oh Lord God, I want to say to you, although we are not perfect, but I will let you know we love you so much who you save us. Panginoon, nais po naming sabihin sa iyo na bagaman kami po ay hindi mga perpekto, ngunit ninanais po namin na sabihin namin na mahal ka po namin ng lubos. We pray in the name of Jesus Christ. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.